Sa likuran niya, kinukutya nila siya at tinatawag na ang janitor. Si Dr. Sarmiento, ang mayabang na sumisikat na bituin sa ospital, ay gumawa pa ng $500 na pustahan na ang bagong middle-aged na nurse ay hindi tatagal ng 1 linggo sa Elite Trauma Center ng St. Jude's. Para sa kanya, masyado siyang mabagal. Masyado siyang tutok sa mga chart, paulit-ulit na chinecheck ang lahat. Hindi siya akma sa mabilis at high-tech na imahe na gustong ipakita ng ospital. Ngunit natigil ang lahat ng pagtawa nila nung gabing biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng emergency room at isang Navy SEAL team na malubhang sugatan ang isinugod papasok. Dahil sa sandaling iyon, ang namamatay na team leader ay hindi tumingin sa head surgeon. Diretso ang tingin niya sa bagong nurse, ang babaeng bahagyang nanginginig ang mga kamay. Habang nilalabanan niya ang epekto ng anesthesia, nagawa niyang itaas ang isang nanginginig na saludo sa direksyon niya. Ang sumunod na nangyari ay hindi lang nagpatahimik sa buong silid, winasak nito ang mga karera. Sa St. Jude's Military Medical Center sa Virginia, umuugong ang tunog ng fluorescent lights sa ibabaw ng malilinis na trauma bay na nagre-reflect sa mga stainless steel na kagamitan. Ito ang itinuturing na pinakamahusay na trauma unit sa East Coast. Tanging mga top professionals lang ang nagtatrabaho rito. Ang mga doktor ay hindi lang basta tagapagpagaling, parang mga Diyos ang turing sa kanila at marami sa kanila ay may mga degree mula sa mga lugar tulad ng Harvard at Johns Hopkins. At saka nandyan si Rosaria. Si Rosaria Salazar ay nakatayo sa tabi ng supply cart sa Trauma Bay 4, dahan-dahang nagre-restock ng mga IV bag. Siya ay 52 taong gulang. Ang naninilaw niyang buhok ay mahigpit na nakatali sa isang simpleng bun na mukhang lumana. Dahil sa maluwag niyang scrubs, mas mukha siyang matanda at pagod. Hindi tulad ng mga mas batang nurse na mabilis maglakad sa mga hallway suot ang mga stylish at hapit na uniforme, si Rosaria ay mabagal at maingat kumilos. At inis na inis dito ang mga residente. Double check mo yung expiration dates, Rosaria. Sigaw ni Dr. Ignacio Sarmiento mula sa likod ng nurses station, ni hindi man lang tumitingin mula sa kanyang tablet. Sa edad na 32, matalas ang kanyang mukha at ang kumpiyansa niya ay halos umaabot sa kalupitan. May makapangyarihan din siyang apelyido. Anak siya ng isang senador. Bilang chief resident, sinisiguro niyang walang nakakalimot doon. Na-check ko na po yon, 10 minuto na ang nakalipas, Doktor, sagot ni Rosaria. Magaspang ang boses na parang sanay sumigaw sa maiingay na lugar. E di i-check mo ulit, ngumisi siya at kumindat kay Irene, ang nurse na katabi niya, isang batang babae na mas abala sa eyeliner kaysa sa pag-aalaga ng pasyente. Ayaw nating may mamatay dahil nakalimutan ni Lola kung paano magbasa ng label. Bigla yang sumusulpot ang demensya, dagdag niya habang nakangiti. Tumawa si Irene at tinakpan ng bibig. Ang sama mo, Dr. Sarmiento. Maingat lang ako, malakas niyang sabi para marinig ng lahat. Panay padala ng HR ng mga charity hires. Tingnan niyo yung kamay niya, nanginginig. Hindi siya nagsisinungaling, may bahagya ngunit halatang panginginig ang kamay ni Rosaria. Maliit lang pero para kay Sarmiento, isang perpektong surgeon. Parang pulang bandila yon na kumikislap. Hindi sumagot si Rosaria. Hinawakan lang niya ng mas mahigpit ang salin bag, namutla ang kanyang mga buko at ipinagpatuloy ang trabaho. 3 linggo pa lang siyang nagtatrabaho sa St. Jude's. Sa maikling panahong iyon, siya ang binigyan ng pinakamasasamang shift, pinakamaruruming paglilinis at lahat ng trabahong ayaw gawin ng iba. Tinatrato nila siyang parang tagalinis na nagkataong may lisensya bilang nurse. Narinig ko na galing daw siya sa maliit na klinika sa Nebraska, bulong ng palihim ni Dr. Serrano, isa pang residente.
Baka nagbigay lang ng band-aid sa mga gasgas na tuhod sa loob ng 30 taon. Tapos ngayon akala niya kaya na niya ang tunay na trauma care? Dagdag ni Sarmiento habang tumayo at inayos ang malinis niyang white coat. Binibigyan ko siya ng 2 araw pa. Isang seryosong emergency lang, isang malaking pagdurugo. Himatayin yan. Tapos mapapalitan na natin siya ng taong talagang bagay sa modernong medisina. Natapos ni Rosaria ang pagre-restock ng cart. Naglakad siya palagpas sa kanila, nakababa ang tingin. Narinig niya ang bawat salita. Masakit ang mga komento pero wala iyong kumpara sa phantom burn na minsan niyang nararamdaman sa balat. Mga alaala ng mainit na langis at buhangin sa disyerto. Pumunta siya sa break room, nagbuhos ng isang luma at matabang kape at umupo mag-isa. Sumasakit ang kanang tuhod niya. Palagi iyon kapag paparating ang ulan. Manahimik ka lang, Rosaria, bulong niya sa sarili. Kailangan mo ang trabahong ito, kailangan mo ng kapayapaan. Ngunit mawawala na ang kapayapaang iyon. Hindi lang tumunog ang alarma, parang sumigaw ito. Ang matalas na 2 tunong signal ay iisa lang ang ibig sabihin, isang mass casualty event na kinasasangkutan ng active duty military. Code Black, ETA 3 minuto, surgical teams 1 hanggang 4 mag-report sa Trauma Bay. Hindi ito drill. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Tumigil ang pang-aasar. Napalitan ang mga biro ng organisadong pagkilos. Galaw na lahat! Sigaw ni Sarmiento, agad nagpalit sa leader mode. Galing Andrews Air Force Base, Special Ops Team, high-value targets na may matinding trauma. Irene, tawagan ng blood bank. Serrano, ihanda ang Bay 1. Nakita niya si Rosaria na lumalabas ng break room at gumisi ng mapanlait. Rosaria, lumayo ka sa daan. Ikaw na lang bahala sa waiting area o kung anuman. Ayoko na matitisod ka sa mga wire kapag nagsimula na ang totoong trabaho. Trauma certified po ako, Doktor, sabi ni Rosaria, kalmado pero matatag ang boses. Wala akong pakialam kung anong certification ang meron ka, singhal ni Sarmiento. Hindi ito basta klinika sa kanto. Ang hinaharap natin ngayon ay palpak na extraction ng Navy SEAL, mga tama ng high-velocity na bala, shrapnel at mga pinsalang dulot ng pagsabog. Hindi ito lugar para sa flu shots, lumayo ka sa daan. Hindi na siya naghintay ng sagot, umiikot siya at mabilis na tumakbo papunta sa ambulance bay. Nananatiling nakatayo si Rosaria sandali, ramdam ang lumang hatak sa dibdib. Yung pakiramdam na gusto niyang sumugod sa panganib, hindi lumayo rito, ngunit nilibing niya iyon. Tahimik siyang umatras, tumabi sa pader malapit sa scrub sinks, sinusubukang maglaho sa paningin. Pagkatapos, bumukas ng malakas ang dobling pinto, sumabog ang tunog sa pader. Biglang pumasok ang kaguluhan sa trauma bay. Nakakabingi ang ingay. Sumisigaw ang mga paramedic ng vital signs, kumakalampag ang mga gurney sa hallway. At ang matalim na amoy ng dugo, metaliko, ay kumalat sa hangin na parang usok. Lalaki, 30, maraming tama ng bala sa dibdib. Lalaki, 20, blast injury, putol ang kaliwang binti. At saka dumating ang sentro ng kaguluhan, isang gurney na pinalilibutan ng armadong military police at 2 flight medic na halatang nagpapanik. Tumabi kayo! Sigaw ng isang medic. May HVT tayo, high value target. Commander Gilbert Vergara, dugtong ng medic. Team leader, tinamaan ng sniper sa itaas ng dibdib at may shrapnel sa leeg. Ang BP niya 70/40 at mabilis pang bumabagsak. Kumilos agad si Sarmiento. Dalhin siya sa Bay 1. Gusto ko ng thoracotomy tray ngayon. I-cross-match ang 6 na unit. Bilis! Ang lalaking nasa stretcher ay parang inukit mula sa bato. Malaki ang katawan kahit nang hihina. Tinanggal ang tactical vest niya at bumungad ang dibdib na puno ng dugo at tinakpan ng pansamantalang gauze. Pumipikit at dumidilat ang mga mata niya habang papasok at palabas sa malay.
Sa gilid nakatingin si Rosaria. Napansin niya kung paano pumipintig ang dugo mula sa leeg, madilim na pula. Ugat iyon, pero hindi iyon ang pinakamalala. Ang sugat sa dibdib ang mas nagpaalarma sa kanya. Bahagya siyang lumapit, gumagana na ang instincts niya. Sa gitna ng gulo, may nakita siyang hindi napapansin ng iba. Dinagsa ng trauma team si Commander Vergara. Sigaw ng sigaw si Sarmiento, hirap na hirap mag-intubate. Nilalabanan niya ang tubo, magbigay ng 100 ng suksinilcolin. Pigilan niyo siya. Nagpumiglas ang commander, ayaw sumuko ng basta-basta kahit kalahating walang malay, bakal ang lakas ng kapit. Kinabig niya ang pulso ni Dr. Serrano at tumulo ang dugo pababa sa braso nito. Pigilan niyo siya, sigaw ni Sarmiento. Hindi siya makahinga, bulong ni Rosaria sa sarili. Nasasakal siya. Tinitigan niya ang monitor, bumababa ang oxygen level kahit may mask. Biglang umakyat ang tibok ng puso niya sa tachycardia pero patuloy na bumabagsak ang blood pressure. Kilala ni Rosaria ang mga senyales. Samantala, nakatutok si Sarmiento sa leeg. Tinamaan ang jugular! Iklamp yan! Pigilan muna natin ang pagdurugo! Doktor, sabi ni Rosaria, hindi niya sinasadyang magsalita. Pero parang pinilit lumabas ang mga salita. Hindi man lang siya nilingon ni Sarmiento. Iklamp yan! May kumuha sa braso nito! Dr. Sarmiento, mas malakas na sabi ni Rosaria, lumabas mula sa anino at lumapit. Sa isang kisap mata, parang huminto ang lahat. Biglang lumingon si Sarmiento, may bahid ng dugo sa mask niya. Ilabas yan dito, ungol niya. Tawagin ang security. May tensyon, pneumothorax siya, sabi ni Rosaria. Pero nagbago ang boses niya. Hindi na ito mahina o alanganin. Matatag ito. May utos. Kalma, tingnan niyo ang trachea, lumilihis ito pakaliwa. Sinusubukan ninyong i-intubate ang pasyenteng bumagsak ang baga. May 30 segundo na lang bago siya mag-crash. Tinitigan siya ni Sarmiento, nag-aalab sa galit. Sino ka ba para magsalita? Ako ang trauma surgeon dito. Ikaw ay nurse na hirap pa mag-restock ng IVs. Lumabas ka. Tingnan niyo ang leeg niya, sabi ni Rosaria, sabay turo, hindi sa dumudugong sugat, kundi sa mismong ayos ng lalamunan. Sa ilalim ng malupit na ilaw, kahit may dumi at dugo, kitang-kita na ang trachea niya ay tulak palayo sa gitna at ang kanang bahagi ng dibdib niya hindi gumagalaw. Tama siya, sabi ni Dr. Serrano lumapit. Ignacio, tingnan mo, walang breath sound sa kanan, nakaumbok ang neck veins. Nanigas si Sarmiento, sa trauma kahit sandali lang na pag-aalinlangan ay pwedeng ikamatay. Nakipagbanggaan ng pride niya laban sa katotohanang nasa harap niya. Kapag nakinig siya kay Rosaria, magmumukha siyang mahina. Kapag hindi, mamamatay ang commander. Pamamaga lang yan, iginiit ni Sarmiento, dahil sa shrapnel. Kailangan pa rin natin siyang i-intubate. Ngayon, i-push ang meds. Hindi. Kumilos si Rosaria. Hindi siya nagmamadali na parang batang nurse. Gumalaw siya ng eksakto, mabilis at kontrolado. Nilampasan niya ang hanay ng mga staff na nakaskrabin at kinuha ang 14 na gauge na angiocath needle mula sa tray. Security! Pigilan niyo siya! Sigaw ni Sarmiento. Pero nasa tabi na si Rosaria ng pasyente. Hindi siya humingi ng permiso. Hindi siya naghintay ng utos. Ni hindi nga niya tiningnan ng chart. Inilapat ni Rosaria ang kaliwa niyang kamay sa dibdib ng commander. Hinahanap ng sanay at eksakto ang puwang sa pagitan ng ikalawang tadyang malapit sa collarbone. Isang galaw na nagawanan niya ng hindi mabilang na beses. Sa mga helicopter, sa mga improvised na field hospital, sa gitna ng mga combat zone. Muscle memory na ito. Huwag mong hawakan siya, sigaw ni Sarmiento, sabay sugod papunta sa kanya. Pero hindi umatras si Rosaria. Sa halip ibinaba niya ang balikat at hinarangan siya gamit ang matatag at kontroladong siko.
Dahilan para matumba-tumba pabalik ang batang doktor. Bumagsak sa tray ng mga instrumento. Hindi iyon pag-atake. Isang kalkuladong galaw iyon. Sa mismong sandaling iyon, isinaksak niya ang karayom sa dibdib ng commander. Isang matinis na pagsingasing ang umalingaw-ngaw sa buong silid habang lumabas ang nakulong na hangin. Ang presyur na dumidiin sa kanyang baga at puso ay tuluyang nawala. Agad tumugon ang mga monitor. Bumagal ang magulong beep. Nagsimulang tumaas ang mga numero sa screen. 80% oxygen, tapos 85, tapos 70. Napahigop ng malalim si Commander Vergara, humigop ng mahaba at nanginginig na hininga. Biglang nagmulat ang mga mata niya. Tumigil siya sa pagpumiglas. Humihinga na siya ulit. Nanatiling nakatayo ang lahat parang nagyelo. Tinulak ni Sarmiento ang sarili niyang makatayo, puno ng hindi makapaniwala at galit ang mukha. Nakatitig ang ibang nurse kay Rosaria na parang isa siyang ibang tao ngayon, pero hindi sila ang tinitingnan niya. Nasa dibdib pa rin ng commander ang kamay niya, hawak ng matatag ang karayom, at saka siya nakita ng commander. Kumurap si Commander Vergara litong-lito. Sa gitna ng ulap ng sakit at gamot, nakita niya ang maliwanag na ilaw, mga estrangherong mukha, at saka ang mukha niya. Sumingkit siya, pilit tinutuon ang tingin sa babaeng nasa tabi niya. Kalma at matatag ang mukha ni Rosaria. Huminga ka, Commander. Mahinahon niyang sabi, ligtas ka na, nasa St. Jude's ka, nandito ako. Gumalaw ang labi niya, sinusubukang magsalita. Masyado siyang mahina, pero iniunat niya ang kamay. Ang parehong kamay na kanina'y kumapit kay Dr. Serrano sa takot, ngayon ay umabot kay Rosaria. Sumugod pabalik si Sarmiento sa kama, nagngangalit. Tapos ka na, sutsot niya. Sinaktan mo ang isang doktor. Gumawa ka ng illegal na procedure. Tatawagan ko ang board. Mawawala ang lisensya mo bago sumikat ang araw. Lumayo ka sa pasyente ko. Teka! Sabi ni Dr. Serrano, halos pabulong. Lumingon ulit ang lahat. Hindi itinutulak palayo ng commander si Rosaria. Kumapit ang kamay niyang puno ng dugo sa manggas ni Rosaria. Hinihila siya palapit, hindi sa galit, kundi sa desperasyon. Hindi siya tumatakas mula sa kanya. Kumakapit siya sa kanya. Sa hirap ng paghinga, tumitig ang mga mata niya sa kanya. Isang salita lang ang nasabi niya, basag at mahina ito pero narinig ng lahat sa Trauma Bay. Anghel! Sa pinakamaikling sandali, lumambot ang matigas na mukha ni Rosaria. Bahagyang nabiyak ang ekspresyon niya. Nandito ako, Gilbert, bulong niya. Nandito lang ako. Nakatayo si Sarmiento, litong-lito at nag-aalab sa galit. Ano nung nangyayari? Sigaw niya. Kilala mo ba siya, Commander? Pero binaliwala siya ni Vergara. Hindi siya tumingin sa mga surgeon o sa mga makina. Nasa Rosaria pa rin ang kanyang mga mata. Sa matinding pagpupunyagi, binitawan niya ang manggas niya. Napangiwi siya sa sakit habang itinaas ang kamay, dahan-dahan masakit, at dinala ito sa noo. Sumaludo siya. Hindi basta galaw lang, isang tunay, formal na saludo militar. Mahaba, may respeto, buong-buo. Hindi sumaludo pabalik si Rosaria. Wala na siyang uniforme. Nurse na siya ngayon. Pero nagbigay siya ng isang matalim at isang beses na tango. At ease, Commander, mahina niyang sabi, kami na ang bahala dito. Habang hinihila siya ng anesthesia pababa, tuluyan ng kumalma si Commander Vergara. May bahagyang ngiti pang naiwan sa labi niya. Nakatayo si Sarmiento na walang masabi, nakanganga, mabigat ang katahimikan sa silid, puno ng pagkabigla. Ano? Bulong niya. Anong nangyari? Humarap si Rosaria sa kanya. Wala na ang mahina at tahimik na babaeng kinukutya nila. Ang nakatayo ngayon ay isang taong kalmado, mahusay at mapanganib. Stable na siya, malamig niyang sabi. Ngayon gawin mo ang trabaho mo, doktor. Asikasuhin mo ang sugat sa leeg. Ako ang magsiset up ng chest tube. At kapag sinigawan mo ulit ako habang may pasyenteng namamatay, babaliin ko ang daliri mo.
Pagkalipas ng 2 oras, wala na ang adrenaline. Napalitan ito ng malamig at tensyonadong hangin sa opisina ng administrasyon ng ospital. Naupo si Rosaria sa isang mamahaling leather chair na sobrang lambot at sobrang mahal. Sa tapat niya, sa likod ng makintab na desk na gawa sa mahogany, nakaupo si Mr. Moreno, ang administrator ng ospital, katabi si Mrs. Chavez, ang head of nursing, at isang bagong linis na si Dr. Sarmiento. Pinalitan ni Sarmiento ang dugong scrubs ng maayos at plansadong navy suit. Mukha siyang perpektong larawan ng autoridad sa medisina. Si Rosaria naman, suot pa rin ang parehong maruming scrubs. May tuyong guhit ng dugo sa manggas niya. Hindi siya pinayagang magpalit. Kinuha siya diretso mula sa operating room. Parang kriminal. Ito ay malinaw na kaso ng misconduct, sabi ni Sarmiento. Sumandal, tinatapik ang gintong ballpen sa desk. Ginulo niya ang critical na procedure, pisikal niya akong inatake, at gumawa siya ng hindi autorisadong intervention. May pasa ako, Mr. Moreno, siniko niya ako. Si Mr. Moreno, isang lalaking mas takot sa demanda kaysa sa kamatayan, ay sumilip sa ibabaw ng salamin niya at tumingin kay Rosaria. Miss Salazar, tama ba ito? Sinaktan mo ba si Dr. Sarmiento? Hinarangan ko lang siya. Tahimik na sagot ni Rosaria, nakatingin sa mga kamay niya, mga kamay na nanginginig noon, pero hindi nang mahalaga na. Malapit na niyang maputol ang isang procedure na magliligtas ng buhay, pinigilan ko siyang ilagay sa panganib ang pasyente. Neutralize the threat, nangutya si Sarmiento. Tumawa siya ng maiksi at matalim. Pakinggan niyo siya. Akala niya nasa action movie siya. Yumuko siya pasulong. Nurse ka at hindi na nga bata, hindi ka surgeon, wala kang training sa trauma at sinaksak mo ng karayom ang isang top tier na opisyal ng militar nang walang clearance. Kung hindi ako kumilos para ayusin, patay na sana si Vergara. Dahan-dahang itinaas ni Rosaria ang ulo. Pagod ang mga mata niya, halatang ubos ang lakas. Pero hindi siya patay, sabi niya. Stable siya. Nasa 99 ang oxygen niya. Muling lumobo ang baga niya. Ang chest tube ay nagdadrain ng tama. Dahil iyon sa trabaho ng team ko, sigaw ni Sarmiento. Nilinis lang namin ang kaguluhang iniwan mo. Sinwerte ka lang, Rosaria, pero ang medisina ay hindi tungkol sa swerte. Tungkol ito sa protocol. Isa kang liability. Kung natamaan mo ang puso sa halip na ang baga, may demanda na sana tayong ikalulubog ng ospital na ito. Hindi komportable si Mrs. Chavez. Alam niyang masipag si Rosaria, pero alam din niyang makapangyarihan ng pamilyang Sarmiento. Milyon ang donasyon nila sa ospital. Rosaria, mahina niyang sabi, kailangan mong maintindihan, lumampas ka ng sobra sa scope mo, hindi pwedeng basta na lang sinasaksak ng mga nurse ang mga tao. Namatay na siya, sagot ni Rosaria. Matatag at matalim na ang boses. May tension, pneumothorax siya. Nakatuon si Dr. Sarmiento sa maling injury. Nasasakalang tao. Walang saysay ang protocol kung hindi makahinga ang pasyente. At iyan, sabi ni Mr. Moreno, sabay pagsara ng file ng malakas. Ang eksaktong klase ng irresponsableng kilos na hindi namin tinatanggap. Si Dr. Sarmiento ang chief resident, final ang salita niya sa trauma. Sa pagsuway mo sa kanya, sinira mo ang chain of command. Dahan-dahang itinulak ni Mr. Moreno ang isang papel papunta sa gitna ng mesa. Sa itaas, nakabold ang mga salitang termination notice. Epektibo agad, malamig na sabi ni Moreno. Tinatapos na ang iyong trabaho sa St. Jude's dahil sa paglabag. Ire-report ang insidenteng ito sa State Nursing Board. Malamang mawala ang lisensya mo, Miss Salazar. Tumuro siya sa pinto. Sasamahan ka ng security papunta sa locker mo para kunin ang mga gamit mo. Sa kabilang side ng mesa, nagpakawala si Sarmiento ng maliit at mayabang na ngisi. Hindi halata, isang bahagyang pag-angat lang sa gilid ng labi. Pero nakita iyon ni Rosaria. Para sa kanya ito na ang tagumpay.
Nabura niya ang nag-iisang taong nakasaksi sa kabiguan niya. Tumingin si Rosario sa papel. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagmakaawa. Mas malala pa ang hinarap niya. Pinaputukan na siya ng sniper, hindi lang pinatalsik ng mga opisyal. Hindi siya natatakot sa papel at pirma. Nakaligtas siya sa mga lugar na puno ng digmaan. Isa lang itong panibagong pag-alis. Sige, bulong niya, tumayo siya mula sa upuan. Umalingaw-ngaw ang malakas na crack ng tuhod niya sa katahimikan. Napangiwi siya pero nagpakatatag, kumapit sa gilid ng mesa at itinuwid ang likod. May isang tanong lang ako, sabi niya, sabay tingin ng diretsyo kay Sarmiento. Bilisan mo, unggol ni Sarmiento, sabay sulyap sa Rolex niya. Kapag pumasok ka roon, simula ni Rosaria, mababa, matalim at seryoso ang boses. Kapag tinitigan mo si Commander Vergara sa mata, sasabihin mo bang ikaw ang nagligtas sa kanya? Aangkinin mo ba ang kredito, Doktor? Ikaw ang tatanggap ng papuri at karangalan. Namula ang mukha ni Sarmiento sa galit niya. Lumabas ka! Dito! Sigaw niya. Tumalikod si Rosaria nang walang dagdag na salita. Hindi siya lumingon. Naglakad siya gamit ang parehong mabagal at pilay na lakad na dati nilang kinukutya. Pero ngayon, wala nang tumatawa. At nang magsara ang pinto sa likuran niya, parang nagbago ang hangin sa loob. Parang gumaan na parabang may makapangyarihang bagay ang umalis. Mabuti nga, bulong ni Sarmiento, ngayon kailangan ko pang harapin ang pamilya. Sabi nila, si Vergara raw ay galing sa isang kilalang angkan sa militar. Sisiguraduhin kong malaman nila na nasa pinakamabuting kamay siya. Wala siyang ideya na ang pamilya na darating ay hindi lang mga magulang o kapatid. Ito ay ang gobyerno ng Estados Unidos. Tahimik ang ICU, puno ng malumanay at tuloy-tuloy na tunog ng mga makina, ugong ng ventilator at ang beep ng heart monitor na parang metronome. Nakahiga si Commander Gilbert Vergara sa kama, bahagyang nakaangat dahil sa mga unan. Balot ang dibdib niya sa makakapal na gauze at may drainage tube na nakausli mula sa tagiliran niya. Pero buhay siya. Paunti-unting bumabalik ang alaala niya, pira-piraso, ang ambush, ang biyahe sa ere, ang pagdiin sa dibdib na parang nalulunod siya sa loob ng sarili niyang katawan, at saka ang babae. Naalala niya ang mukha nito, mas matanda, matigas ang itsura, bakas ang taon ng araw at hirap. Naalala niya ang gray na buhok na nakatali pa atras, at ang boses. Huminga ka, Commander. Nurse, paos na sabi ni Vergara, tuyot at basag ang boses. Isang batang nurse, si Irene, ang nagmamadaling lumapit. Commander Vergara, gising na kayo, masigla niyang sabi. Sabi ni Dr. Sarmiento, baka matulog pa kayo ng isang oras. Gusto niyo po ba ng ice chips? Pero walang pakialam si Vergara sa yelo. Asan siya? Tanong niya, binaliwala ang alok. Sino po, sir? Yung babae, paus niyang sabi. Yung may kulay abong buhok. Yung nagpasok ng karayom. Nanigas ang mukha ni Irene. Nawala ang masaya niyang tono. Ah, si Rosaria po, yung mas matandang nurse. Rosaria, ulit ni Vergara. Parang tinatansya ang pangalan. Tama ang pakiramdam nito. Kunin mo siya, kailangan ko siyang makita. Nag-alinlangan si Irene. Kinagat niya ang labi. Pasensya na po, sir. Wala na rito si Rosaria. Siya, may nangyari po. Inescort siya palabas ng ospital, mga 20 minuto na ang nakalipas. Kumunot ang noo ni Vergara. Kahit pinapalabo ng painkillers ang lahat, ang galit ang nagbalik sa kanya sa malinaw na pag-iisip. In-escort palabas? Bakit? Hindi siya dapat gumawa ng ginawa niya, bulong ni Irene, parang lihim na ibinubulong. Pinatalsik siya ni Dr. Sarmiento, nilabag niya ang protokol. Sinubukan ni Vergara umupo, tumunog ang mga monitor bilang babala at tumigas ang boses niya. Iniligtas niya ang buhay ko, yung protokol na yan ang pumapatay sa akin. Sir, please!
Natatarantang sabi ni Irene. Tatawagan ko si Dr. Sarmiento. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ECU pero hindi si Sarmiento ang pumasok. 2 military police officer ang unang pumasok, sinuri ang paligid gamit ang matalas at alertong mga mata. Sa likod nila, may isang lalaking naka-uniforme, may hawak na briefcase. At pagkatapos, pumasok, may tungkod pero puno ng lakas at presensya, si General Orlando Romero. Isang 4-star general, chairman ng Joint Chiefs, isang alamat sa sandatahang lakas, presensyang kayang baguhin ang hangin sa loob ng silid. Dumating si Sarmiento sa hallway, nagmamadaling ayusin ang korbata at isuot ang pinakamagaling niyang ngiting pangakit. Ito ang sandaling hinihintay niya, mga importanteng bisita na pwede niyang bilugin. Isang posibleng daan patungo sa defense contract o isang career na mas mataas pa kaysa ospital. General Romero, tuwang-tuwang sabi ni Sarmiento, iniunat ang kamay. Ako po si Dr. Ignacio Sarmiento, Chief Resident dito. Isang karangalan po. Ikinagagalak kong iulat na si Commander Vergara ay stable na at pero hindi man lang bumagal si General Romero. Dumaan siya diretsyo, nilampasan ng kamay ni Sarmiento na parang wala lang ang doktor. Dumaan si General Romero diretsyo, nilampasan ng lahat at tumungo agad sa unang ICU bed. Gilbert, sabi niya, magaspang ang boses pero pamilyar, mukha kang wasak, anak. Ganun nga po ang pakiramdam, sir, ungol ni Vergara, pero humihinga pa rin ako. Tumango si Romero, ganun ang narinig ko. Sumulyap siya sa mga monitor sa kadahan-dahang humarap sa buong silid. Biglang nawala ang init sa mukha niya. Parang biglang lumamig ang paligid. Tumitig siya kay Sarmiento at parang bumagsak ang temperatura ng 10 degree. Sino ang attending physician na namumuno? Tanong ni Romero. Ako po, sagot ni Sarmiento. Lumapit, bahagyang kumupas ang ngiti niya. Dr. Sarmiento, ako ang nag-stabilize. Ikaw? Tanong ng general, sinukat siya ng mahabang tingin na matigas at mabigat. Ayon sa report ng field medics, dumating si Commander Vergara na may tension pneumothorax. Sabi nila, ilang minuto na lang mamamatay na siya. Sinasabi mong ikaw ang nag-alis ng pressure. Team effort po iyon, sagot ni Sarmiento, pilit pinapalaki ang sarili. Ako ang nag-oversee ng procedure. Nagkaroon lang ng interference mula sa isang staff member pero na-handle ko. Interference? Ungol ni Vergara mula sa kama. Sir, dugtong niya, sabay lingon sa general. Pinatalsik niya siya. Yung nagligtas sa buhay ko. Pinatalsik niya. Mabilis na lumingon si Romero kay Vergara. Yung medic, yung babae ang tinutukoy mo? Opo, sir. Tango ni Vergara, si Rosaria. Alam na alam niya ang gagawin. Gumalaw siya na parang isa sa amin. Etong clown na to. Mahina niyang turo kay Sarmiento. Pinagkakalikot ang leeg ko habang bumibigay na ang baga ko. Tinulak niya siya palayo. Bumaling ulit si Romero kay Sarmiento. Walang emosyon ang mukha niya. At mas nakakatakot iyon kaysa galit. Pinatalsik mo ang taong gumawa ng decompression? Kalmadong tanong niya. Nurse lang siya, singhal ni Sarmiento, tumataas ang boses. Isang matandang nurse na nanginginig ang kamay at sinaktan pa ako. Wala siyang karapatang hawakan ng pasyenteng ganon kahalaga. Nanginginig ang kamay, ulit ni Romero, halos pabulong. Lumingon siya sa kolonel na katabi niya. Kunin ang file. Binuksan ng kolonel ang isang secure na briefcase at humugot ng makapal na itim na folder. Hindi hospital record, kundi dossier ng Department of Defense. Dr. Sarmiento, sabi ni General Romero, biglang naging yelo ang tono. Alam mo ba kung sino si Rosaria Salazar? Wala siyang kahit ano. Nangutya si Sarmiento. Transfer lang mula sa isang rural clinic sa Nebraska. Hindi man lang tiningnan ni Romero ang folder habang nagsisimula siyang magbasa. Si Rosaria Salazar ay ang retired alias ni Lieutenant Colonel Rosaria Dusty Salazar.
3 tour sa Iraq at 4 sa Afghanistan bilang lead trauma surgeon ng 75th Ranger Regiment at kalaunan naka-embed sa JSOC. Hindi siya nagtrabaho sa klinika, Doctor. Gumagawa siya ng battlefield surgeries sa likod ng helicopter habang pinapaputukan ng kalaban. Bumagsak ang katahimikan na parang martilyo, walang huminga. Napasinghap si Irene at kinapitan ang mga kamay niya sa mukha. Namuti si Sarmiento. May tremor siya pagpapatuloy ni Romero dahil nagkaroon siya ng nerve damage sa Fallujah matapos niyang pigilan ang pagdurugo ng femoral artery ng isang sundalo sa loob ng 6 na oras matapos ang isang IED blast. Tumanggi siyang i-evacuate hanggang hindi ligtas ang bawat isa sa mga tao niya. Lumapit si Romero, tumayong mas mataas pa kay Sarmiento. Isa siyang decorated veteran, Distinguished Service Cross, Silver Star. Sa komunidad ng Special Forces, tinatawag nila siyang Ghost Medic dahil binabalik niya sa buhay ang mga lalaking halos patay na. Bumuka ang bibig ni Sarmiento para magsalita pero walang lumabas. At ikaw, sabi ng general, sabay tusok ng daliri sa dibdib ni Sarmiento sa parehong lugar na tinamaan ni Rosaria. Pinatalsik mo siya dahil incompetent siya? Hindi ko po alam. Pautal na sagot ni Sarmiento. Nag-i-stock siya ng IV bags. Mukha siyang, hindi ko alam, parang sumuko na sa buhay. Gusto lang niya ng kapayapaan, sabi ni Vergara mula sa kama, pero tinrato mo siya na parang basura. Bumaling si Romero sa kolonel. Hanapin siya. Ngayon, tinapik ng kolonel ang earpiece niya. Sir, sabi ng security, isang babaeng tugma sa description niya ang kakasakay lang sa city bus. Number 42, papuntang downtown. Nakaalis na siya. Magpadala ng team, sigaw ni Romero. Wala akong pakialam kung kailangan kong pahintuin ang bawat bus sa lungsod. Hindi natin siya hahayaang umalis ng ganito. Humarap ulit siya kay Sarmiento. Doktor, dahan-dahan niyang sabi, simulan mo nang i-update ang resume mo. Dahil kapag nalaman kong ang ego mo ang muntik pumatay sa commander ko at ininsulto mo pa ang isang war hero, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakatapak sa kahit anong ospital. Pupunitin ko ang lisensya mo ng sobrang bilis. Hindi mo na maalala kung ano ang medisina. Pero sinaktan niya ako, sabi ni Sarmiento, kumakapit sa kahit anong dahilan. Ngumiti si Romero at hindi yun mabait. Anak, sabi niya, kung gusto talagang manakit ni Rosaria Salazar, nasa morgue ka na sana. Humarap siya sa exit. Kumilos na, may bayani tayong hahabulin. Umuungol at umiingit ang city bus na number 42 habang bumabaybay sa basang mga kalsada. Malabo ang bintana sa hamog, mabigat ang hangin sa amoy ng diesel at basang damit. Amoy basang lana at kawalan ng pag-asa. Sa labas, madilim ang langit at buhos ang ulan. Yung uring tumutusok na parang karayom sa salamin. Sa pinakadulong upuan, sa pinakahuling row, nakayuko at nakasiksik sa sulok, nakaupo si Rosaria Salazar. Nakapulupot ang postura niya, bahagyang umaalon ang katawan niya sa panginginig ng makina. Umaakyat ang lamig mula sa sahig hanggang sa bota niya, pero halos hindi niya iyon napapansin. Hindi siya galit. Hindi niya iniisip si Sarmiento ni ang ospital. Ang nararamdaman lang niya, pagod. Wala siyang naramdaman, para siyang manhid. Sa kandungan niya may basang karton na kahon, yung klaseng ibinibigay kapag tinatanggal ka sa trabaho. Isang malungkot na pakete na parang may tatak na kabiguan. Sa loob nito ang tanging natira mula sa panahon niya sa St. Jude's, isang basag-basag na coffee mug na may nakasulat na World's Okayest Nurse, isang stethoscope na binili niya gamit ang sarili niyang pera dahil basura ang mga ipinapahiram ng ospital, at isang lantang maliit na succulent na halos kumakapit na lang sa buhay.
Nakatingin siya sa bintanang puno ng hamog, pinapanood ang abong blur ng mga kalsada ng Arlington na natutunaw sa kulay ng konkreto at pagsisisi. Tapos na, sabi niya sa sarili, hindi sa galit, kundi sa pagsuko. Isang mabigat na katotohanang parang batong nakadagan sa dibdib niya. Sa loob ng 10 taon, nabuhay si Rosaria sa dilim. Inilibing niya si Dusty, ang sundalo, ang trauma surgeon, ang alamat na minsang nag-oopera sa likod ng Humvee na nilalamon ng apoy. Ipinagpalit niya ang putukan at adrenaline sa tahimik na mga routine at pagiging hindi napapansin. Ginawa niya iyon para mabuhay, para patahimikin ang mga multo, para takasan ang mga sigaw sa gabi. Akala niya kung magpapakumbaba siya, hayaan ang mayayabang na batang doktor na kutyain ang pilay niyang lakad at tawagin siya ng kung ano-ano. Sa wakas, magkakaroon siya ng kapayapaan. Pero ang mandirigmang nasa loob niya ay hindi naman talaga namatay, tumahimik lang ito. At ngayong araw, nagising ito, sapat lang para magligtas ng isang buhay at sirain ang kanya. Magpa-file siya ng kaso. Bulong niya sa salamin. Nakikita na niya ang mga headline, ang report. Assault on a physician, unauthorized medical intervention. Hindi titigil si Dr. Sarmiento hanggat hindi siya tuluyang wasak. Mawawala ang nursing license niya, ang pensyon, ang career niya. Maswerte na lang siya kung makakuha siya ng trabaho sa paglalagay ng mga pinamili sa grocery at walang makakaalam na ang mabait na matandang babaeng nasa cashier ay minsang si Lieutenant Colonel Rosaria Salazar, battlefield medic ng pinaka-elite na puwersa sa mundo. Next stop, 4th and Main, transfer to the Blue Line, kaluskos ng intercom sa bus. Napabuntong hininga si Rosaria at inayos ang upo. Ang masama niyang tuhod na nabasag nung matagal na panahon dahil sa mortar blast sa Kandahar ay kumikirot sa bawat langit-ngit ng wiper. Thump, thump, thump. Bigla malakas na preno ang ginawa ng driver. Sumisingasing ang hangin. Bumukas ang pinto ng mabilis. Hindi ko to kasalanan. Hindi ako pulis, nauutal na sabi ng driver. Taas ang kamay. Sumusunod lang ako sa ruta. Sa bintanang may bakas ng ulan, nakita ni Rosaria sila. Hindi sila ordinaryong pulis. Iba ang galaw nila. Makinis! Eksakto. Kontrolado. May tactical gear sila na tinatakpan ng rain poncho. May holster sa hita. May radyo sa tenga. Military police. Manatili kayong nakaupo. Sigaw ng isang boses sa megaphone, ang sasakyang ito ay nasa ilalim na ng federal jurisdiction. Nilamon ng katahimikan ang bus. Tanging ang ulan lang ang maririnig na humahampas sa bubong at ang mababaw, takot na paghinga ng mga pasahero. Nanginginig ang kamay ni Rosaria, hindi dahil sa edad, kundi sa adrenaline. Ang klasing pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan mula ng huling beses siyang nasa war zone. Tumingin siya sa mga kamay niyang mahigpit pa ring hawak ang walang kwentang karton na kahon. Ganito pala matatapos, naisip niya. Inihanda niya ang sarili na posasan. Kalad ka rin palabas sa harap ng mga estranghero. Hiyain, 2 MP ang sumakay sa bus. Halos hindi magkasya ang malalaking katawan sa aisle. Nakasuot sila ng salaming may salamin, mirrored, kaya hindi makita ang ekspresyon. Pero sinusuri nila ang bawat mukha na parang operasyon ang ginagawa. Clear, sabi ng isa sa radyo, nasa likod ang target. Pagkatapos tumabi sila at doon niya narinig isang malinaw, matalim na tunog. Klak! Klak, klak, ng tungkod na tumatama sa metal na hagdan. May isang lalaking umakyat sa bus. Hindi naka-combat gear, naka-full military dress. Malinis na malinis ang uniforme, puno ng ribbons ang dibdib, bawat isa parang kabanata ng sakripisyo, digmaan at serbisyo.
Kumikinang ang 4 na bituin sa balikat niya. General Orlando Romero, ang chairman ng Joint Chiefs. Isang lalaking hindi basta lumilitaw. Dumadating siyang parang kulog. Napasinghap ang mga pasahero. Kahit mga sibilyan, kilala siya. Siya ang mukha ng armed forces. Ang lalaking nakikita sa balita tuwing may krisis. Naglakad siya sa maruming aisle nang hindi lumilingon sa gilid. Nilampasan niya ang teenager na nagvi-video gamit ang cellphone. Iniwasan niya ang supot ng natapong oranges. Walang mahalaga doon. Nakatutok ang mga mata niya sa pinakahuling row kay Rosaria. Hindi tumayo si Rosaria, hindi niya kaya. Naupo lang siya ron, nakayuko, basang-basa at nahihiya. Hawak ang kahon ng kabiguan na parang iyon na lang ang natitira sa kanya. Huminto ang general sa harap niya at matagal na walang sinabi. Masakit ang katahimikan. Mahirap kang hanapin, Dusty, malambot niyang sabi. Hindi ang malakas na boses ng isang general, kundi ang pamilyar na tinig ng taong nakilala siya sa ibang buhay. May dala ang tono niya na lumang sakit. Tumingala si Rosaria at sa pagkakataong ito, tumulo ang luha niya. "Hello, Tom," bulong niya. Nagbigay siya ng malungkot na ngiti. "Mukha kang wasak, Rosaria." "Ganon ang pakiramdam ko," pabulong niyang sabi habang nabubulunan. Nagkamali ako, Tom. Sinaktan ko ang isang civilian doctor. Nilabag ko ang bawat patakaran sa libro. Ako lang kasi." Walang magawa si Rosaria, itinuro ang basang kahon sa kandungan niya. "Gusto ko lang siyang iligtas." "Alam ko," mahinang sabi ni Romero. Napatingin siya sa kahon, saka sa mga bahid ng dugo sa scrubs ni Rosaria. Hindi dugo niya, kundi kay Commander Vergara. Nawala ang init sa mukha niya, napalitan ng malamig na galit ng isang general na handang magdigma. "Pinatalsik ka nila," mababang sabi niya, "dahil sa pagliligtas sa buhay ng isang Navy SEAL?" Mapait na tanong ni Rosaria. "Hindi, dahil napahiya ko ang isang mayamang bata na may scalpel." Nanginginig ang boses niya sa hindi makapaniwala. Nangumigpit ang panga ni Romero. Kung ganon, ungol niya, ang mayamang batang yun magkakaroon ng pinakamalalang araw sa buong buhay niya. Hindi siya nag-abot ng kamay para makipagkamay. Sa halip, inabot niya ang basang karton na kahon at inangat mula sa kandungan ni Rosaria. "Sir, hindi niyo na kailangang buhatin niyan," mahina niyang sabi. "Basura lang yan." "Hindi yan basura," matatag na sagot ni Romero. Isinuksok ito sa ilalim ng braso niya na parang mission file. "Ebidensya yan kung gaano sila kabulag. At ikaw," dagdag niya sabay abot ng kamay, "hindi ka uuwi sa bus, Colonel." Lumaki ang mga mata ni Rosaria. "Tom, retired na ako, tinanggal na ako. Wala na akong kahit ano." Tumaas ang boses ni Romero, sapat para marinig ng buong bus. "Ikaw si Lieutenant Colonel Rosaria Salazar, ang ghost medic ng ika-75 Rangers, ang babaeng nagligtas sa buhay ni Commander Gilbert Vergara. At hindi namin iniiwan ang aming mga bayani sa isang maulang city bus." Tinitigan ni Rosaria ang kamay niya. Hindi lang iyon alok, lifeline iyon, paanyaya pabalik sa mundong may saysay, may respeto, may layunin. Dahan-dahan inabot niya si Romero, kumapit ang magaspang niyang kamay sa kamay nito. Habang tumatayo siya, lumakas ang pop ng tuhod niya, pero hindi siya natinag. Itinuwid niya ang balikat, itinayo ang likod, nawala ang pagkayuko ng talunang NARS. Ang natira ay isang opisyal, matatag, marangal at hindi matitinag. Inakay siya ni Romero pababa ng aisle. Habang dumaraan sila, nagbago ang damdamin sa bus. Natunaw ang takot, napalitan ng paggalang. Ibinala ng teenager ang cellphone niya, isang matandang lalaki sa unahan, nakasuot ng luma at kupas na Vietnam vet hat. Tumayo ng tahimik at tumango ng may bigat. Sa labas, bumubuhos ang ulan na parang yelong kurtina, pero hindi iyon naramdaman ni Rosaria. May halos 100 sundalo ang nakahanay
sa tabi ng convoy, naghihintay sa gitna ng bagyo. Pagdampi ng bota niya sa kalsada, sumigaw ang kolonel na namumuno, "Present arms." Sabay-sabay na tumaas ang 12 rifle, 12 saludo, eksakto at sabay. Hindi para sa general, para sa kanya. Nanigas si Rosaria, parang naharang ang hininga sa lalamunan. Lumingon siya kay Romero. "Para sa akin?" Pabulong niyang tanong. "Para sa anghel ng sandbox," sabi niya sabay tango. Tumuro siya sa armored SUV. "Naghihintay ang karwahe mo, Dusty. Babalik tayo sa St. Jude's." "Bakit?" tanong niya, pinupunasan ng ulan at luha sa mukha. Kumikislap ang mata ni Romero, parang may apoy, dahil gising na si Commander Vergara at dahil gusto kong makita ang mukha ni Sarmiento kapag pumasok ako roon kasama ka. Sumakay si Rosaria sa SUV. Mainit ang leather seat, nakakapanatag, sobrang layo sa malamig at magulong lungsod sa labas. Nang sumara ang pinto, naramdaman niya ito sa dibdib niya. Hindi na siya tumatakbo. "Driver," sabi ni Romero mula sa upuan sa tabi niya, "lights and sirens." "Gusto kong marinig nila tayo bago pa tayo dumating." Umungal ang makina, sumulong ang konvoy, kumiskis ang gulong sa basang aspalto, isang nakakabinging pagbabalik para sa hustisya. Pagbalik sa St. Jude's Medical Center, mabigat ang hangin sa tensyon. Ang engranding lobby na gawa sa salamin at bakal, nakaraniwang puno ng tahimik na hakbang at pabulong na usapan, ngayon ay parang courtroom na naghihintay ng hatol. Naglalakad-lakad si Mr. Moreno, ang hospital administrator, malapit sa front desk. Maliit na lalaki siya na madaling pagpawisan. Kumikinang na ang noo niya sa pawis. Tiningnan niya ulit ang relo. "Late sila," bulong niya. "Sabi ng General 1,400, 4:02 na. Bakit late sila?" Nasa malapit si Dr. Ignacio Sarmiento, nakasandal ng parang walang pakialam sa marmol na haligi. 3 beses na niyang inayos ang kurbata niya. Mas madalas pa niyang chinek ang refleksyon niya sa glass doors. Sa sino mang nanonood, kalmado siya. Pulido, kumpiyansa. Ang perpektong imahe ng isang matagumpay na batang doktor. Pero ang mga mata niya ang nagkanulo sa kanya. Palingalinga siya sa pintuan, hindi mapakali. Nanginginig sa kaba. "Relax, Moreno," sabi ni Sarmiento kahit bahagyang nabasag ang boses niya. "Parte lang to ng palabas. Mahilig ang militar magpahintay ng sibilyan. Power moves yan." Hinaplos niya ang maayos na manggas niya. Si General Romero malamang nandito lang para ayusin ang lahat. Kailangan niya tayo. Sa St. Jude's, ginagawa halos kalahati ng reconstructive surgeries ng Department of Defense sa state na to. Hindi niya i-risk na mawala lahat yon dahil lang tinanggal natin ang isang laos na nurse. Pinilipit ni Moreno ang mga kamay niya. "Sana tama ka, Ignacio, dahil kung mawala sa atin ang Tier 1 funding, ako ang unang hahabulin ng board." Itinuwid ni Sarmiento ang cuffs niya, ngumisi. "Lagi akong tama," sabi niya. "Ako ang nagligtas sa commander na yon." Bulong ni Sarmiento sa sarili. "Nagpanik lang ang nurse. Yun ang kwento." Paulit-ulit niya itong sinabi na parang dasal, isang huling kapit sa pag-asa. Pero bigla, tumahimik ang lobby. Huminto sa pagtatype ang mga nasa front desk, ibinaba ng mga bisita sa waiting area ang mga magazine nila. Kahit ang ugong ng aircon ay parang tumigil. Sa likod ng basang salamin na pinto, nagsayaw ang mga kislap ng asul at pula sa mga pader. Hindi galing sa isang sasakyan, kundi sa isang buong convoy. Dumating ang mga government SUV nang may eksaktong galaw ng militar, may kasamang barikada ng kumikislap na ilaw at umuugong na mga motorsiklo. Hindi ito simpleng pagbisita, isa itong pagdating. Biglang huminto ang convoy, sabay-sabay bumukas ang lahat ng pinto. Bumuhos ang ulan pero hindi na tinag ang mga sundalo. "Ayan na," bulong ni Sarmiento, tumuwid at inayos ang kurbata. "Showtime!"
Nakasuot ng full ceremonial uniform, sunod-sunod na bumaba ang mga sundalo mula sa SUV. Bumuo sila ng koridor, nakatayo sa ulan na parang mga rebulto, may sandata sa gilid, nakatingin sa harap. At saka lumabas si General Orlando Romero. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagtago sa ilalim ng payong. Naglakad siya papasok sa bagyo na parang ito ang natatakot sa kanya. Hindi siya sa ulan, hindi pantukod ang tungkod niya, simbolo iyon ng kapangyarihan parang espada. At sa tabi niya may taong hindi agad nakilala ni Sarmiento. Kumurap siya, sumingkit, si Rosaria, pero hindi na ang babaeng naaalala niya. Wala na ang lumululoy na scrubs at talunang postura, wala na ang babaeng pilit naglalaho sa sulok. Ang kapalit, isang sundalo. Suot niya ang lumang olive field jacket, kupas sa araw at buhangin, pero malinis ang shoulder patches. Maayos ang fatigues niya at sa kwelyo niya kumikislap ang pilak na oak leaves. Isang lieutenant colonel. Naglakad siya katabi ng general, hindi nasa likod. Nandoon pa rin ang pilay niya, pero hindi na ito mukhang kahinaan. Para itong patunay na nakaligtas siya sa mga bagay na hindi kakayanin ng iba. Pagbukas ng automatic doors at pagpasok nila sa tahimik na lobby, tila naiwan sa labas ang bagyo na palitan ng kakaibang katahimikan. Mabilis na lumapit si Mr. Moreno na may pilit ng ngiting nakadikit sa mukha. General Romero, napakalaking karangalan na hindi man lang siya tiningnan ni Romero. Dumaan siya diretsyo. Hindi siya huminto hanggang sa tumapat siya kay Dr. Sarmiento. Kitang-kita ang pagkakaiba nila. Naka-tailored suit si Sarmiento, bata, pulido. Si Romero ay matanda, may peklat at may tungkod. Pero kahit ganon, si Romero pa rin ang tila mas matangkad. Sa presensya, sa bigat, sa katotohanan. Dr. Sarmiento, sabi niya, mababa at malamig ang boses, parang kulog sa malayo. General, tango ni Sarmiento pilit pinipigil ang sarili. Sa tingin ko, nandito kayo para sa debrief tungkol sa kondisyon ni Commander Vergara. Ikinagagalak kong iulat na sa kabila ng ilang komplikasyon, matagumpay naming na-stabilize siya ng team ko. Team mo? Ulit ni Romero, bahagyang lumingon sa glass-walled balcony sa itaas, kung saan tahimik na nanonood ang mga nurse at staff, kabilang sina Irene at Dr. Serrano. Yun na ba ang tawag natin ngayon? Ano po? Nautal si Sarmiento. Walang sabi-sabi, inilabas ni Romero ang isang tablet mula sa coat niya at tinapik ang screen. Itinaas niya ito. Huminto ang video sa isang frame mula sa security camera ng Trauma Bay. Nakatayo si Sarmiento sa ibabaw ni Vergara, nakatuon sa sugat sa liig. Samantalang ang kamay ni Rosaria ay nakadiin sa dibdib ng commander. Sinuri ko ang lahat ng footage at medical data, sabi ni Romero. Umalingaw-ngaw ang boses sa malaking lobby na parang simbahan ng salamin at bakal. Dumating si Commander Vergara na may textbook tension pneumothorax, deviated ang trachea, distended ang jugular. Ibinala niya ang tablet at tinitigan si Sarmiento. Kahit first-year medic sa putik na trench sa Kandahar, makikita na yan sa loob ng ilang segundo. Ikaw, chief resident ng top-tier trauma center, hindi mo nakita sa loob ng 2 minuto. Pinanood mong masakal ang isang Navy SEAL habang ginagamot mo ang isang mababaw na sugat. Ganap ang katahimikan. Mabigat ang sandali, halos hindi kayanin. Namula ng husto ang mukha ni Sarmiento. Iyan ay usapin ng clinical interpretation, utal niya. Hindi, putol ni Romero, usapin iyan ng incompetence. At nang siya, turo niya kay Rosaria, ay subukang iligtas ang buhay ng lalaking yon, hindi mo siya sinuportahan, inatake mo siya, pinahiya mo siya, tapos pinatalsik mo. Umatras si Romero ng isang hakbang, ibinigay ang espasyo kay Rosaria. Humarap si Rosaria kay Sarmiento. Walang galit sa mukha niya, puro focus.
ang malamig at matatag na kalma ng taong mas malala pa ang hinarap at nakaligtas. "Tinawag mo akong janitor," sabi ni Rosaria, parang bakal ang boses. "Tumaya ka ng $500 na hindi ako tatagal ng 1 linggo." Napansin ang paglunok ni Sarmiento. "Rosaria, tingnan mo." Simula niya, lumambot ang boses. "Mataas lang ang emosyon noon. Pwede nating ayusin ito. Pag-usapan ang severance package." "Ayoko ng pera mo," putol ni Rosaria matalim. 20 taon akong nagsilbi sa United States Army Rangers at JSOC. Nagbunot ako ng shrapnel sa dibdib ng mga lalaki gamit ang mga kamay ko habang may mga bala sa itaas ng ulo namin. Mas marami na akong nakalimutan tungkol sa trauma medicine kaysa sa matututunan mo sa country club medical school mo. Lumapit siya at parang lumaki ang presensya niya. "Hindi lang buhay ng isang sundalo ang inilagay mo sa panganib, doktor. Dinungisan mo ang buong propesyon. Ginawa mo itong tungkol sa'yo, hindi tungkol sa pasyente." Ramdam ni Mr. Moreno na nagbago ang ihip ng hangin, kaya mabilis siyang sumingit sa pagitan nila. Humarap siya kay General Romero, binaliwala si Sarmiento. "General Romero," kabadong sabi niya, "walang ideya ang St. Jude's sa distinguished military record ni Miss Salazar. Kami ay nalinlang po ng impormasyon ni Dr. Sarmiento tungkol sa nangyari sa Trauma Bay. Inaako namin ang buong responsibilidad." "Talaga?" tanong ni Romero, walang emosyon. "Opo, absolutong ganap," mabilis na tango ni Moreno. "Epektibo agad, tinatanggal si Dr. Sarmiento. Ire-report din namin siya sa State Medical Board dahil sa negligence." "Ano?" sigaw ni Sarmiento. Biglang nabasag ang carefully crafted image niya. "Hindi ninyo pwedeng gawin yan. Ang tatay ko si Senator Sarmiento. Ako ang nagpopondo sa wing na ito." Hindi kumurap si Romero. "Ang tatay mo," sagot niya, "ay kasalukuyang nagpapaliwanag sa Secretary of Defense kung bakit muntik patayin ng anak niya ang isang decorated SEAL commander. Hindi ako aasa na may tulong kang makukuha ngayong araw." Pagkatapos noon, ang parehong 2 security guard na ginamit ni Sarmiento para palayasin si Rosaria kanina ay lumapit. Tumingin sila kay Moreno. Tumango siya ng tahimik. Hinawakan ng mga guard si Sarmiento sa magkabilang braso. "Huwag ninyo akong hawakan!" sigaw niya, nagpupumiglas habang hinihila siya papunta sa pinto. "Nurse lang siya! Wala siyang kahit ano! Pagsisisihan ninyo to!" Naglahong palayo ang sigaw niya sa likod ng umiikot na glass doors habang nilulunok siya ng ulan. Bumalik ang katahimikan sa lobby, pero ngayon parang malinis. Tama, parang lumipas ang bagyo. "Ngayon," sabi ni General Romero sabay lingon kay Moreno, "pag-usapan natin si Miss Salazar." "Opo, syempre," ngumiting pilit si Moreno, desperadong ayusin ang pinsala. "Miss Salazar, Colonel Salazar, ikararangal naming tanggapin kayo muli. Sabihin niyo lang ang gusto niyo." Chief of Nursing, Director of Patient Care, sinuyod ni Rosaria ang paligid. Nakita niya ang mga batang nurse na nakatitig sa kanya na puno ng paghanga. Ang mga residente nanonood, hindi sigurado. Isang ospital na desperado sa direksyon. "Ayoko maging Chief of Nursing," matatag niyang sabi. "Gusto ko ang residency program." Kumurap si Moreno. "Ang teaching program. Matalino ang mga doktor ninyo pero mayayabang," sabi ni Rosaria. "Alam nila kung paano gamutin ang sugat pero hindi kung paano tratuhin ang tao. Gusto kong baguhin ang trauma training protocols ninyo. Gusto kong ituro sa kanila kung ano talaga ang tunay na medisina. Ang pasyente, hindi ang ego nila." "Dan," sabi ni Moreno, walang pag-aalinlangan. "Tapos na. Ituring mo ng tapos." "Mabuti," dagdag ni Romero, sabay atras. "Pero may huling bagay pa tayo." Ding, umalingaw-ngaw ang tunog ng elevator. Napalingon ang lahat ni bumukas ang main doors. May isang nurse na nagtutulak ng wheelchair papasok sa lobby, pero itinaas ng lalaking nasa upuan ang kamay. "Stop!"
Si Commander Gilbert Vergara ay umayos ng upo sa wheelchair. Maputla siya. Balot ang dibdib niya ng makapal na benda sa ilalim ng hospital gown. May mga tubo sa ilong at sa IV pole. Pero sa ulo niya, suot niya ang puting Navy officer's cap. "Sir, hindi po kayo dapat," simula ng nurse. "Patayuin mo ako!" sabi ni Vergara. Hindi pakiusap, utos. Nagalinlangan ang nurse pero sinuportahan siya. Umungol si Vergara, kagat ang ngipin, sumisigaw ang bawat ugat sa katawan niya sa sakit. Pero tumayo siya. Nanginginig, hindi matatag, pero nakatayo. Sa kabilang dulo ng lobby, tinitigan niya si Rosaria. Ang mukha niya na parang bato sa lahat ng nangyari ay biglang nanginginig. "Gilbert," bulong niya, "ikaw na matigas ang ulo, umupo ka na." "Hindi pa," sabi niya, pause pero hindi matinag. Sabi nila, ang janitor daw ang nagligtas sa buhay ko at pinatalsik siya dahil doon. Hawak niya ang IV pole bilang pantayo. "Nagsilbi ako sa 12 combat zone," sabi ni Vergara sa buong silid. "Nabaril na ako, nasaksak at halos sumabog na sa impyerno. Alam ko kung ano ang itsura ng isang bayani at hindi ito yung lalaking naka-designer suit." Bumaling ang tingin niya kay Rosaria, ang titig na puno ng sakit na pareho nilang dala, respeto at lahat ng hindi nasabi, mas malakas kaysa anumang salita. At saka dahan-dahan, kahit masakit, itinaas niya ang kanang kamay. Malinis, eksakto, buong respeto. "Salamat, Dusty," sabi niya, tumulo ang luha sa pisngi ni Rosaria. Hindi niya pinunasan. Pinagdikit niya ang mga sakong kahit sumasakit ang tuhod at itinaas din niya ang kamay bilang tugon. "Who's the commander?" Nabubulunan niyang sabi. Sandaling tumigil ang lobby. Pagkatapos, si Dr. Serrano ang unang pumalakpak. Tapos si Irene, tapos ang mga pasyente, ang staff, ang security guards. Lumakas ang tunog, alon matapos alon, hanggang maging standing ovation. Hindi ito mabait na palakpakan. Ito ay malakas, totoong-totoo, parang kulog, nakakagamot. Binalot nito si Rosaria na parang bagyo ng biyaya. Mas malakas kaysa mga insulto, mas matindi kaysa hiya. Tinabunan nito ang mga taong ginugol niya sa katahimikan. Nakatayo si General Romero sa likod, tinatapik ang tungkod niya, may proud ng ngiti. Nakauwi na si Rosaria Salazar, pero hindi lang siya bumalik sa St. Jude's. Binago niya ito. Sa pamumuno niya bilang Director of Trauma Training, naging gold standard ang ospital sa buong bansa pagdating sa emergency care. Itinuro niya sa bawat resident ang pinakamahalagang aral. Ang degree, ginagawa kang doktor. Pero ang kababaang loob, ginagawa kang tunay na tagapagpagaling. At si Dr. Sarmiento, huling balita, nagtatrabaho na siya sa isang strip mall cosmetic clinic. Nagche-check ng expiration date ng saline bags gamit ang nanginginig na kamay. Laging pasulyap-sulyap sa likod. Iniisip kung biglang papasok ang ghost medic para mag-inspeksyon. Kung nagustuhan mo ang kwento, paki-hit ang like button. Nakakatulong ito para makapagkwento pa kami ng mas maraming istorya tungkol sa mga bayani na nasa paligid lang natin, nakatago sa harap mismo ng ating mga mata. Kung naniniwala ka sa karma at sa katotohanan ang tunay na lakas ay nasa scrubs, hindi sa suit, mag-subscribe at i-on ang notifications. I-share ito sa taong kailangan ng paalala. Huwag husgahan ng libro base sa cover. At huwag na huwag malitin ng isang nurse. Salamat sa panunood.